Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. It's my soul.
Good morning po sa ating lahat. This is the Gospel Family. Bago tayo magsimula, maaari po muna tayong manalangin. Give you praise, Father God. Exalt your holy name. Ama, maraming salamat, Ama, sa bagong buhay na pinikilip sa amin, sa bagong pagkakataon na ikaw mapaglingkuran namin. At salamat, Lord God, na dahil linisan niyo po kami banal mong dugo, Father God, ang buhay, Lord God, namin karapat dapat sa iyong harapan. Salamat, Ama, paunahan niyo po kami, Father God. Ibig yung salita, pagpalain niyo po, Father God. Ang anointing na dadaloy, Father God, sa bautisa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. At tempo natin yung is about thirst is the value of the things that hope for. Yung luha na ito yung value sa mga bagay-bagay na inaasahan natin sa Diyos. Ito yung luha na sa pag ano natin sa Lord, sa pananalangin, sa pag-iyak natin sa Lord because of our nararamdaman natin sa Lord yung presensya ng Diyos sa buhay natin or yung bigat sinusuko natin lahat sa Kanya. Kaya ito yung thirst is the value of the things that hope for. Babasahin natin dito sa John 16 verse 20 to 23. Sabi dito, truly, truly I say to you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn into joy. When the woman is giving birth, she has sorrow because her hour has come, but when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for the joy that human being has been born into the world. So also you have sorrow, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Yun yung sinasabi dito, na yung naramdaman natin, yung sabi din, yung pag-giving birth ng maranasan natin, pero iba yung saya ng pagkatapos ng pangyayaring yun, sinasabi dito sa Biblia. Kaya hindi natin maiwas sa ating mga Kristiyano na umiyak dahil sa Lord, dahil sa naramdaman natin. Umiyak tayo sa Lord dahil sa nararamdaman natin, hindi natin yung maiwasan. Pero sabi ng Lord na may mga time daw na may time daw na ikaw ay mag-rejoice after ng kahirapan na nangyari sa buhay mo. Kaya sino ba tayo para hindi tayo magtiwala sa Lord, hindi tayo mag-seek sa Lord, yung luha natin, yung nararamdaman natin sa Lord, yung presence ng Lord, ibibigay natin sa Kanya. Kasi iyon nga yung nakikita ng Diyos, yung lahat ng natin, mga problema natin, trials, kabigatan natin sa buhay. Walang-wala yun pag tayo ay umiyak sa Lord, nagbigay ng buhay sa Lord, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa Lord. Yun ay gagaan at gagaan kasi alam namang Diyos na naramdaman natin ay hindi natin kaya. Kaya nga tumatawag tayo sa Panginoon kasi hindi nga natin kaya. Kaya doon tutugunin ng Diyos yung gusto natin sa buhay natin na mapangyari, kasi yung Diyos naman hindi siya bingi, hindi siya bulag na hindi na nakikita yung naramdaman natin. Amen po. Number 1, sabi ito, if you cry, wipe your tears because it is part of being Christian. It is a part of being Christian. Kung umiyak luha mo dahil sa problema, it's okay, that's natural, kasi yun naman yung natin, part ng sa pagiging Kristiyano ay uusigin tayo, magkaroon tayo ng problema, magkaroon tayo ng circumstances sa buhay natin. But sabi ni Lord na take heart, I overcome the world. Diba? Sabi doon take up the cross and follow me. Natin yung sitwasyon natin sa mundong ito, iti-take natin as a Christian na mag-survive tayo dun sa buhay natin na nakasama si Lord, kahit nahihirapan tayo. Sumunod tayo sa Kanya, yung mga kabigatan na naramdaman, yung kasalanan na meron tayo, natin yun. Tiisin natin yun. Kasi alam naman natin na nagkakasala tayo palagi, tiisin natin yun. Nahihirapan tayo, tiisin natin yun. Kasi alam naman ng Diyos na may patutunguhan yung pagtitiis natin dahil sa Kanya. Napakapalad natin. Kahit nagtiis tayo ngayon, kahit na walang-wala tayo ngayon, pero meron naman tayong Diyos na sinasandalan na mabait at hindi nagkulang sa buhay natin. Amen po ba?
Sabi niyo sa John 16 verse 33. Sabi dito, John 16 verse 33 na, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world that will have tribulation, but take heart, I overcome the world. Diba? I have said these things to you that in me you may have peace. Dahil daw sa kanya magkakaroon tayo ng kapayapaan. In the world you will have tribulation, but take heart, I overcome the world. Sa mundong ito may tribulation, naranasan natin, but take heart, I overcome the world. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, take heart, I overcome the world. Iti-take natin yung promises ng Lord sa buhay natin na i-overcome niya yung world. Amen po. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sabi dan, but take heart, God is more than our situation. Take heart, God is more than our situation. Nangyayari yung mga bagay na hindi pa natin naranasan doon. Yung mga guni-guni, ay yung mga rumors. Pero ano lang yun, it's just part of our sa living na natin sa mundong ito, sa pamumuhay natin sa mundong ito. May chaos, may kaguluhan, pero sabi nun, take heart, I overcome the world. It's part of being Christian. But take heart, God is more than our situation. Ang Diyos ay more than our situation. Siya nagpapatupad ng lahat ng sitwasyon sa mundong ito. Kaya sino ba naman tayo para mag-question sa Lord? Sino ba naman tayo para hindi sumunod sa Lord? Kasi lahat ng nangyayari sa mundong ito ay hawak niya. God is sovereign. Sovereign God. Alam niya lahat ng nangyayari sa mundong ito. Sino ba tayo para hindi magtiwala sa Kanya? Amen po ba? Number 2, knowing that God is willing you to brought you up of your situation. That God is our ultimate prize. Or mega jackpot. Knowing that God is willing you to brought you up of your situation. Willing ang Diyos na tanggalin ka doon, iahon ka doon sa iyong sitwasyon. That God is our ultimate prize, our ultimate mega jackpot. Kasi ang Diyos yung ultimate natin yung ultimate natin si Jesus Christ, siya yung ultimate goal natin na mapupuntahan, yung mapapara sa atin, ay tayo ay mapapara sa Kanya. Parang nanalo tayo sa loto pag sa atin ang Diyos at mapunta tayo dun sa gusto ng Diyos sa habang buhay, walang hanggang buhay, yung eternal life na sinasabi doon. Higit pa tayo dun sa nanalo sa loto, because He is our mega jackpot, si Jesus Christ. Walang katumbas yun sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito. Lahat lilipas, pero yung our mega jackpot, our ultimate prize is Jesus Christ. Yun yung walang katumbas na kung anumang yaman dito sa mundo. Amen po. Napakabait ng Diyos sa buhay natin. Kaya sino ba naman tayo para hindi natin tangkilikin yung mga promises ng Lord sa buhay natin? Sino pa ba? Sino ba tayo para hindi tayo sumunod kay Lord? Sino ka? Ano ka? May kapangyarihan ka ba? Di ba wala? Diba? Si Jesus Christ siya yung namatay sa cross Calvary para sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ siya yung Diyos na nagkatawang tao para sa ating mga kasalanan. Siya yung Diyos na bumaba para sa atin. Kung anong kalagayan natin ngayon, tinake niya yun para maabot niya lang tayo. Hirap naman kasi na abutin tayo ni Lord na Diyos, na andun siya, Diyos na makapangyarihan, maraming full of angels, tapos ganto siya, maraming hindi, mamamatay tayo, hindi natin kaya yun. Pero tinake niya yung pagiging tao, tinake niya yung pagiging human para sa atin at maabot niya lang tayo. Namatay siya sa cross sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya yung luha natin sa mundong ito, yung hirap, yung pait na naranasan natin sa mundong ito, wala lang yun pag tayo ay nasa sa Panginoong Hesus. Amen. Be consistent what the Lord's dealing to you. Consistent ka sa gusto ng Diyos, yung deal ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo, kung ano yung pinapangako ng Diyos sa iyo at ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo na pangyari. Your thirst is
to God is the most precious things that you showed to Him. Yung luha mo sa Diyos na pinapakita sa Kanya, nagpipray ka, nanalangin ka, umiyak ka sa Kanya, ay most precious yun sa Lord. Tinitreasure yun ng Lord, nakita niya yung puso mo. At hindi masayang yun. It means that you're always depending to Him. Ibig sabihin yun, yung luha mo is always nagdepend ka kay Lord. Gaya ng isang anak na laging umiyak pag wala yung magulang niya kasi gustong-gusto niya yung magulang niya. Namimiss niya yung magulang niya. Hindi niya kaya pag walang magulang niya. Ganon tayo sa ating Ama, sa ating God the Father. Ganon tayo kay Jesus Christ. Nagdepend always tayo sa word, sa Diyos, sa Holy Spirit, hindi sa sarili natin. Kasi alam naman natin na siya lang hupa ng lahat ng naramdaman natin. Amen po ba? Kaya always keep yung gusto ng Diyos sa buhay natin, na maranasan natin siya. Maparangalan natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit marami tayong pagkukulang, kayabangan, kapalaluan at kung ano pa man kakasalanan, yun ay alam ng Diyos sa buhay natin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya na walang tayong lakas. Mahina tayo, kaya nandyan siya para magdepende tayo sa Kanya. Amen po. Kaya ang Diyos hindi nagkulang sa ating lahat. Tayo lang nagkulang sa Lord. Pero mabait ang Diyos sa buhay natin kasi hindi niya tayo iniwan, ni pinabayaan man, ginutom, namatay. Hindi yung gusto ng Diyos sa buhay natin kasi mga anak niya tayo, ayaw tayong mapahamak. Binigyan niya kanyang buhay para sa ating mga sarili. He is a loving Father. Ang nagmamahal siya sa atin. Ganyan ng mga magulang, minahal niya tayo, mga magulang natin kahit pasaway tayo sa mundong ito, sa pamamahay ng magulang natin, pero minahal niya pa din tayo. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Hindi matumbasan yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Ng magulang, ganyan ng magulang, hindi matumbasan yung pagmamahal. Ginagawa nila maghanap buhay, ginagawa nila lahat ng bagay, mapaaral ka lang, mapakain ka lang, mapalaki ka lang. Yun yung gusto ng magulang sa atin. Ganun ang Diyos. How much more yung Diyos na naggumawa sa ating magulang, gumawa sa buhay natin, sa mundong ito, sa lahat ng bagay. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya keep your hearts always dealing to the Lord kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Always depend on Him. Diba? Maging consistent tayo sa Lord. Kahit nanghina tayo, kahit nanghina mga puso natin sa Lord, pero hindi ang Diyos nanghina at hindi ang Diyos nagkamali na piliin niya tayo. Hindi ang Diyos na nanghihina para tayo ay palakas. Hindi ang Diyos nanghihina sa atin kahit tayo ay mahina. Hindi ang Diyos parang naumay, kumbaga, para palakasin tayo kahit makasalanan tayo. Kasi yung purpose ng Diyos sa buhay natin, minahal niya tayo. Namatay siya, sarili niyang dugo. Si Jesus Christ, yung latay niya para sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo? Kung wala tayo sa mundong ito, still Diyos pa din naman siya, God pa din naman. Pero bakit ginawa niya pa din tayo special sa kanyang paningin? Amen po. Always treasure yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin kahit makasalanan tayo. Amen. Jesus loves us so much. Kaya let's pray. Lord, maraming salamat po, Ama. Grasya po sa buhay namin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, bawat nakikinig ang Jesus the Gospel Family. Bless niyo po always, Father God. Laging nakadepende lagi sa iyo. Kaya maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, maraming pong salamat, Ama, muli, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, salamat at muli mo po kami binigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy namin dinudulog sa iyo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw lang ang maging laman ng aming mga puso, Panginoon, Lord God. At patuloy na ikaw, Lord, ang laging maghari sa aming buhay, Panginoon Jesus. Maraming pong salamat, Ama, maging, Lord, sa ginamit mo, Panginoon, na naghayag ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy, Ama, ng mga salita mo, O Diyos, na aming napapakinggan, Panginoon, Lord God, ay tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon, na nakakapakinig ng iyong mga salita, O God. Lord, salamat sa iyo,
iyo, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, Panginoon. Kaya lalo naming ilapit sa iyo ang aming mga puso, Panginoon Lord God. Ikaw lang, O Diyos, ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Dalangin ko, Ama, sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon Lord God, ay nakakapakinig ng mga salita mo, O God. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy kang maghari, O Diyos, sa buhay naming lahat, Panginoon Lord God. Lagi naming i-connect ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon Lord God. Dahil ikaw lang ang aming buhay, Panginoon Lord God. Ikaw lang ang aming Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, O God. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kong dinudulog sa iyo, Lord, ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, Lord God. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy kang mamagitan, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, O God. Marami pong salamat, Ama. Patuloy ka namin pupurihin, dadakilain at sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.